Magandang hapon, magandang hapon. Mayap agat panapon sa mga kabalen sa mga kapampangan nandyan sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at sa ibang parte ng mundo. Tapos naimbag malim sa mga kamsat ko, mga lalo mga DDS na kamsat ko. Tapos sa mga iba pang tao sa norte na mga DDS, sa Bicolano na mga DDS. Ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. Ang pag-usapan po sa natin sa ngayon ay na-determine ko na sa aking final analysis na bawal po unconstitutional para sa House Committee on Justice na magpasabpina ng mga dokumento patungkol sa impeachment, kahit kaninong impeachment. Hindi po sila pwede magpasabpina. Kasi ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Pero bago ang lahat, nais muna natin pasadahan yung mga ibang mga importanteng mahalagang mga bagay na dapat nating malaman. So, kay Bernard Magtibay, watching from San Joaquin, Iloilo. Damo gid nga salamat sa mga taga San Joaquin, Iloilo. Balang ko damo ako mga pamilya nga parinti dira sa San Joaquin. Sa Barotac, Nueva, Barotac Viejo, damo ko parinti dira sa Ahoy. Sa side naman sang nanay ko sa Kalinog, Lambunaw, hasta sa Kwan, sa La Paz, sa Don Francisco Village. Nahidlaw na ako sa Kwan ba, La Paz Batsoy ba? Maureen, Egan, ingat lagi idol. Maraming salamat po. Tapos si Muslimin Gayak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kababayan ko dyan sa BARM. Langon tano, miyakap yapya. Okay. Tapos sino pa? Okay, pag-umpisa natin. Ipakita ko muna yon. I-update ko muna kayo sa aking gagawin patungkol po sa kuwaranto o pagpa-disqualifika kay Erwin Tulfo o pag-alis sa kanya sa Senado ay binasura ito, tandaan ninyo, ng Senate Electoral Tribunal. Pero sinisiguro ko sa inyo na ako po ay magsasampa ng tinatawag na motion for reconsideration. At actually, sa katotohanan lang, nagawa ko na po ang aking motion for reconsideration. I-finalize ko na lang at isa-submit in time. Para kung halimbawa, God forbid, at kung hindi pagbigyan ng Senate Electoral Tribunal, kung saan ang mga membro ng Supreme Court na pumirma dyan ay kasama si Justice Senior, the most senior Justice Barbie Clunin, kasama si Henry Paul Enting at saka si John Paul Hernando, at kasama yung mga senador na si Camille Villar, pumirma siya laban sa akin. Si Pia Cayetano, pumirma siya laban sa akin para pagpabasura sa kaso. Si Bam Aquino, pumirma laban sa aking kaso, ba't ipagpabasura? So binasura niya ang aking kaso. Si Kiko Pangilinan, ganun din binasura. So yung panglima dyan, basta kay si Alan Peter Cayetano ay hindi pumirma. So, sino pang isa? Ito po, makikita natin. Yan po ang petition for quo-warranto na sinampa ko at binasura. Ito po sila ang pumirma. Si Bam Aquino, Francis Pangilinan, Pia Cayetano, si Ruben Padilla. Naku naman, Ruben Padilla, bakit ka pumirma pa? Ang iba pumirma, si Camille Villar. Si Alan Peter Cayetano ay hindi pumirma. So, ang pumirma ng mga justice ay si Justice Marvic Mario Victor F. Leonin. At tapos si Ramon Paul Hernando. Tapos si Henry Jean Paul Inting. Okay? So, yan po bang pumirma. At rest assured, ating iakyat magsampa tayo ng motion for reconsideration. Sa base po sa proseso in 15 days. At natanggap ko yan, kung hindi ko nagkamali,
March 27. So kung March 27 plus 10, that is 37 plus 37 plus 5, that is 42 minus 31. So April 11 po ang deadline ko sa pagsampa ng motion for reconsideration. Okay. Rest assured, malakas ang paniniwala ko at mananalo ako dito. At iakit, kung hindi pa nila pagbigyan dito sa baba, iakit ko sa Supreme Court, kung saan hindi na magbubuto dyan si Justice Henry Paul Inting, saka si John Paul Hernando, at saka si Barbie Clunin. So, ang 12 na justice na lang mag-decision dyan. So, anyway, let's go to, in-update ko lang kayo kung ano mangyayari sa aking petition. So, it is buhay na buhay. Ngayon, tingnan naman natin ay palakpakan natin po yung anak ni Manny Pacquiao na si Jimmy Pacquiao. Nanalo po, na-knockout niya ang kalaban niya. May laban siya kanina. Ipakita ko lang po yung laban Sandali lang. Magaling si Jimmy. Sana magkasing galing sila ni Iman Bacosa Pacquiao. Yan. Pagdating sa boxing talaga, all out ako sa mga Pacquiao. Yan. A mí me gusta lo que hace, ¿no? No desesperarse. Cuando avanza lo hace un poco protegido. Pacquiao Jr. otra vez. Na-knockout na siya. Na-knockout na yung kalaban niya, mas matangkad sa kanya. Creo que es el cuerpo la mano que siente. Sí, ya está. Claro, este es un hombre que no es un boxeador, señores. Este es un hombre que es un de ahí. So, umayaw na. Tumigil ang kalaban. La pelea y victoria por knockout para Emmanuel Pacquiao Jr. Ito kanina. Sabes que yo tuve la suerte de ver todas esas peleas, porque muchas de esas peleas que habla tu tío fueron en Mikusuke. Tinira niya sa tiyan, sa bodega. Magaling din talaga si Jimmy Pacquiao. Yan, 2 beses sa tumpa Está lastimado, se va a levantar. Derrick Gates, pero mukhang matanda na ito kalaban niya. No fue suficiente y ahora el boxeador real está impulsando el tren. Y tiene que capitalizar este momento Pacquiao Jr. Sí. A mí me gusta lo que hace, ¿no? No desesperarse. Cuando avanza lo hace un poco Naka-Espanyol pa ang mga protegido. Pacquiao Jr. otra vez. So anyway, so much with that. At least palakpakan na natin ang anak ni Manny Pacquiao at nanalo. Hindi ko alam kung may corona yun o wala o may nakaatang na titulo. Malamang lang yan, mga professional fight niya, baka mag-antay pa siya para sa pagtitulo ng panglaban. Sabi niya, BBS Las Vegas, malaki pero parang hindi naman nag-almusal yung kalaban. So Marilyn Bundok, tapos Niel Byron, watching from Australia, mabuhay mga Duterte at Duterte sa Malacanang, SDS European Filipino. FW, naimbag na malim mga kapsat ko, mga solid DDS. Johnny Dusal, yes, tama Toto Tirador. Helen Baguio, para maganda ang news today, attorney Toto Kausing. So, yan po, Maureen Igan, ingat lagi, idol, sabi niya. Tapos si Bernard Magtibay, so maayong hapon. Si Helen Baguio, si Bernard Magtibay, saka si Muslimin Gayak. Insala. Syukran. Pagsabi pa ni Sarah, lagi paborito ni Sarah, syukran. So ngayon, ipakita ko naman sa inyo po yung sinasabi, yung pala, nagtaas pala yung gasolina ngayon, ito muna tayo. Pakinggan natin ang pagtaas ng gasolina. Sana ba yun? Ito. Ayan. Kasi importante sa atin ang gasolina. Bago tayo magsimula kay Sarah. Pakinggan natin ang balita sa pinakabagong balita tungkol sa gasolina at saka crude. Hanggang 21 pesos na taas presyo sa kada litro ng diesel. Magmamahal din ang gasolina.
At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuloy ang penitensya ng mga motorista sa susunod na linggo. Hanggang 21 pesos ang tinatayang dagdag presyo sa kada litro ng diesel sa round 5 ng malakiang taas singil sa Martes. Hanggang 7 pesos and 50 centavos naman sa gasolina. Ayon yan sa oil industry sources. Ibig sabihin, posible lang sumampa ng lagpas 170 pesos per liter ang diesel. 120 pesos naman sa ilang brand ng gasolina. Nakaabang pa ang publiko sa detalye ng pakikipag-usap ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kay Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Ang tiniyak sa ngayon ni Araghchi, papayagan ng Iran ang pagdaan sa Strait of Hormuz ng Philippine-flagged vessels pati ng mga energy source ng bansa at mga tripulanteng Pilipino. Inaalam pa kung maisasama rin sa padadaanin ang mga barko ng ibang bansa na may tripulanteng Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas lubhang mahalaga ang papel ng Strait of Hormuz sa pagbiyahe ng krudo, kundi sa marami pang bansa sa buong mundo. Sa datos ng United Nations Trade and Development, mula February 1 hanggang 27, tinatayang 129 na barko ang dumaraan araw-araw sa Strait of Hormuz. Pero mula February 28, ang araw kung kailan sumiklab ang gera, bumaba na yan sa 81 at patuloy pang nababawasan. Pinuri ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang naselyuhang kasunduan ng Pilipinas at Iran. Lalo't 80 hanggang 100% ng ating oil imports ang dumaraan aniya roon. Sinigunda niya ni Senator Sherwin Gatchalian. Ang chairperson ng Senate Protect o Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee. Nauna na rin iminungkay ni Gatchalian na maggrasyon o limitahan na ang ibibentang langis kada customer. Pwede ariyang damihan ang rasyon sa public transport. At exempted ang frontliner tulad ng mga ambulansya, pulisya at mga bumbero. As early as now, mag-ration na tayo para ma-extend natin from 51 days, kung kaya ma-extend yan to another 90 days or even longer. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24. So, yan po ang balita natin tungkol sa ating aspeto sa lagis. So, ngayon, tututok na tayo ngayon sa tinatawag na subpoena. Okay, ang pinakatanong na dito. Legal ba ang subpoena na ginagawa ng grupo nila ni Jerbil Beatrix Lucarit Luestro? Nakasama niya, ka-teamwork niya dyan si Terry Ridon. Alam mo, ito si Terry Ridon, isang buong commission pala sa Presidential Commission for the Urban Poor ay inappoint siya ni Duterte noon pagpasok ni Duterte. Akalain mo ba naman? Urban Poor Commission na nga kayo para kay sa mga mahirap, tutulong sa mahirap. Anong ginawa nila ni Ridon? Pinaka magarbong ahensya ang nangyari. Kasi 7 beses lumakad pa abroad si Ridon. Hindi na ipaliwanag, hindi na papaalam kay sa Office of the President nung magbiyahe sa abroad. 7 beses mag-abroad sa loob ng less than 1 year. Kaya sabi ni Digong Duterte, walang personalan, pangit naman yun. You are serving the poor and yet you are spending lavishly on your offices. Kaya buong team ni Ridon ay tinanggal ni Duterte. Kaya ito naman si Ridon ngayon, gumaganti na ngayon. So understandable. Let us understand Ridon. So si Dennis Velasco, sir, sabi binan ko na trial ginagago ng mga kongres ang batas natin. Tama po kayo, Dennis Velasco. Ginagago natin kasi karamihan mga abogado po dyan, halid lang kami halos lahat ng abogado din sa kongreso ay mga sinungaling. Number 1. Number 2, may kani-kanyang interest na pinaglalaban. Number 3, para maipaglaban lang kanilang interest ay gumagawa sila ng mga abuso na gawain para sa kapakanan ng kanilang sarili. Kikita sila na tulo. Siyempre, pag tuwing may hearing, ginagastuhan po yan ni Sandro Marcos saka si Romualdez. Binibigyan ng pera ang mga congressmen na dumadalo dyan. So, ang pinaka-ultimo remedyo nila, bibigyan sila ng pera kung bumoto sila, finally, na isampa yung impeachment na reklamo laban kay Sara. Ganun po yung ginagawa na. Pang-anim,
ang mga congressmen po na abogado, yan po yung mga abogado na tingin na mga kapwa nila abogado, sila ay second class citizen lawyers. Bakit po second class ang tingin namin? Kami po na abogado, nasa korte, nagtatrabaho lagi, halos araw-araw. Na nagpepresenta ng ebidensya, nagbalitaktakan sa loob ng korte, na nag-cross-examine at siya nag-examine ng mga testigo para gawa ng paraan. Lagi ka, kailangan kasi pag trial lawyer ka, kailangan very sharp-minded ka para alam mo ang mga bagay na itatanong mo sa isang testigo para mabisto mo na ang testigo ng sinungaling. Kagaya lang po ito. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa sa isang cross-examination na ginawa ko na kung saan napahanga ko po, hindi naman sa pagmamalaki, napahanga ko po si Judge Bathan na naging Justice Bathan na ngayon ng Court of Appeals. Nakaupo noon, sabihin ko na may isa kong kliyente na Philippine-American na hinuli ng Police Quezon City, na hinuli ko na nila sa McDonald's doon sa loob ng Libis sa Cubao. At pinapalabas nila na nakuha nila ng tinatawag na na cocaine, shabu shabu at saka ecstasy. So ngayon ang tinanong ko ganito. Ayoko na pangalanan yung testigong pulis kasi kung nagpaalam ako sa client ko na mga Phil-American, gusto mo kasuhan natin ng pulis? Matatanggal ang pulis sa trabaho na pag kinasuhan natin. Kasi nahuli sila ni Judge Bathan na nagsisinungaling. So, ganito. Ano ba ang tanong ko? Unang-una nang inupo siya. Siya daw humuli sa client ko. Sabi, tawagin ko lang ang client ko nga si ABCD. So, sabi na pangalan, Arthur Boy, ABCD, Arthur Boy Castro Di Ocampo. Halimbawa, gano'n ang pangalan Arthur Castro D ABCD. So, Arthur Boy, tapos si Charlie D. Ocampo, ABCD, ang pangalan halimbawa. Ganito ang tanong ko sa kanya. Sabi ko, Mr. Officer, how long have you been serving the police service? Sabi niya, 15 years na po, sir. 15 years. How long have you served as an anti-drug operative? Sabi niya, mga 10 years na po, sir. So, 10 years na nagtatrabaho sa trabahong anti-drugs. So, in your work, is it that one of your works is if you will arrest a person and you happen to find at least 3 sachets of shabu or whatever kind of drugs from the person that you arrested, what do you do first? So pagtapos ng arrest, anong gagawin mo? Sabi niya, sir, mamarkahan ko po yung nakuha kong ebidensya na shabu. So how do you mark? Tanong ko sa kanya, paano ka magmamarka? Tagalogin ko na lang. Ganito, nilalagyan ko po ng marka kung anong gusto ko imamarka. Tapos saan mo mamarkahan? Doon mismo sa lugar kung saan ko siya inaresto. So ngayon, bakit para saan yan ang pagmamarka mo? Para po may siguro po na base sa deklarasyon naming mga pulis ay wala kaming panahon mandaya at doon mismo sa pag-aresto minarkahan na namin ang ebidensya na nakuha namin. So ganun sinabi. So in this case, what mark did you use? Alam mo, tumingin sa kisame yung pulis. Sabi ko, did you use a ball pen or pencil pen? Tumingin siya sa kisame. Hindi siya nakasagot. So doon pala rin sinungaling na siya. Next, pero siyempre gusto ko i-firm up yung pagsisinungaling niya. Anong ginawa ko kasunod? Sabi ko, Mr. Police Officer, I will help it out for you. Okay, ito po yung I will borrow the records of the courts, tapos ipakita ko sa iyo
kung ano ang ginamit mo marka, ballpen ba o papel o pentel pen. So kinuha ko sa court, sa record, pinakita ko sa kanya, pentel pen pala sir, sabi pentel pen. Okay, so maniniwala ka, ang time difference 5 years ago, tapos 5 years now, hindi mo na alam kung anong ginamit mong instrumento pagsulat, ballpen o papel, sa pagsulat sa ebidensya. So ngayon, pa-recall ko na sa kanyang isip ko ano sinulat. Sunod na tanong ko, what mark did you write in the evidence that you discovered from the accused? Sabi niya, ABCD. ABCD. Yan ang minark niya. Tapos sabi ko, before so marking, how long does it take for you to write the markings? Sabi niya, sir, seconds lang eh. Kahit sabi niya, 15 seconds, sinulat ko, gano'n. So, nagyabang ang pulis sa akin. So, nahuli ko siya, nagyabang siya. So, ngayon, Mr. Police Officer, when did you know the person you arrested? Sabi niya, sir, nung panahon lang yun, nang niaresto ko siya, doon ko lang siya na-meet for the first time. So, ibig sabihin, hindi mo siya kilala. Ang pangalan niya, first name, kung may second name pa siya, tapos kanyang middle name tsaka family name. Opo sir. Ganun. So, tinanong ko siya, tandaan ninyo, minarka niya. So, in marking, who determines, sino nagdidesisyon kung anong marka imamarka nyo? Kami lang sir, sabi niya. So, anong marka pwedeng pangalan ko sir, pwedeng pangalan ng akusado, pwedeng mga initials na akusado. So sa panahon ngayon, sa kaso sa client ko, anong marka ginawa mo? Sir, ABCD. Bakit ABCD? Yan pong buong pangalan ng akusado. Huli ko na siya. Paano mo nalaman ang full name ng akusado kung hindi pa lang sila for the first time mo siya nakita? Doon pala nahuli. So ang sabi sa akin ni Judge Bathan, sabi niya, Tony Kausing, kabir. Sabi, you file a second motion for bail. I will grant the bail. Sinungaling pulis to. Tama? Ganun po yan. Kung ikaw ay batikan na abogado, sa loob ng korte dapat ang laro mo. Hindi sa kongreso, hindi sa lamesa, hindi ang pagiging corporate lawyer. Wala po. Ang tingin namin po ng mga trial lawyers sa ibang klaseng abogado na hindi nagtatrial ay second-class citizens. Kagaya niya kay Luistro, second-class citizen yan. Si Ridon, second-class citizen yan. Sila ni Aibido Bilib, si Palsis, si Sus Palsis, ganon din, lamesa lang yan. So, second-class citizen yan. Ganon din si Dino De Leon. Ganon din si Attorney Armando Virgil Ligutan. Tingin ko sa kanya, corporate lawyer lang siya. So, iba po, ganon po pagkakaiba ng abogado na araw-araw nagtatrabaho sa korte at abogado na araw-araw na sa lamesa lang. So, so dito mo makikita ngayon na yung mga abogado na yan, they are now posed with a question. Ang question nila sa impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. So, ang ginawa nila ay ganito. In the first, they followed what is written in the procedure. Ano bang procedure? Sinusunod nila. Ito pong procedure. Ipakita ko sa inyo. So, yan po ang procedure. So, page 126. So, yan pa, rules of impeachment, procedure in impeachment proceedings ng House of Representatives. So, ito po, yung dito muna tayo sa Section 5. Sa Section 5, sinasabi rito, should the committee find, Tagalogin natin, kung madetermina ng Committee on Justice na mayroong sufficiency in form. So ano pang sufficient in form? May sufficiency in form kung ang complaint ay mayroong tinatawag na verification at endorsement. At ang verification ay nagbabanggit that the complainant has personal knowledge of all the allegations written in the complaint and that the allegations written thereon are based on his personal knowledge or on authentic evidence in the records.
So ngayon, ibig sabihin, kagaya sa aking reklamo laban kay Erwin Tulfo, kompleto. Ang hindi lang kompleto, hindi ko alam kung anong hindi kompleto, bakit binasura ang insufficient informed daw ang aking kaso laban kay Erwin Tulfo. So anyway, sunod tayo. Sa Section 5, ginawa ni Jerby Luistro, sabi niya, if the committee finds the complaints of impeachment laban kay Sara at saka laban kay BBM, ay kanila na kagad dito aprubahan at dalhin sa sunod na proseso. Ang sunod na proseso ay yun nga yung determination of probable cause. Pero ito muna, it shall then be determined kung sufficient in substance. Maging sufficient in substance, ang utos ng batas nila ay kung sapat ang binabanggit ng mga detalye ay sapat na para sabihin na nagkasala nga ng impeachment ang kinakasuhan. So kay Sara Duterte, kulang po ang pagbanggit. Dito sila una nagkamali. Bakit ano lang bang binanggit? Binanggit nila na nabigyan siya halimbawa sa confidential fund, binanggit nila na nabigyan siya ng confidential fund. Binanggit din nila na kinuha ni Sara Duterte sa pamamagitan ng kanya mga staff ang pera mula sa Land Bank. Pangatlo, ang pera binanggit din doon na tinorn over o binigay ng cashier o special disbursement officers na sina Mr. Edward Pajarda at saka si Acosta. Binigay nila sa intelligence officers na sina Lieutenant Colonel Dennis Nolasco at saka si Lieutenant Colonel Raymond Dante Lachica. So pagkatapos nila binanggit na ganon, ito naman si Lieutenant Colonel Lachica, after spending made reports of expenditures kung saan nila ginasto. Pero ang sinabi nila, nagbigay sila ng resibo kung kanino na binigay ang mga pera. Kasama sa mga binigay nila na resibo ay yung Mary Grace Piatos. At lahat po ng mga resibo na binigay nila na nakatanggap ng pera ay puro piki. So ngayon, ganun lang po ang pagkabanggit. Tapos nagbigay na ng conclusion ang nagreklamo laban kay Sara na binulsa na ni Sara. So wala doon, hindi binanggit ang mga elemento na mga elemental facts kung paano na ibulsa ni Sara ang pera. So, and the point is, conclusion lamang na binulsa ni Sara ang pera. Yan lamang po. So, kung conclusion ng pagbulsa ni Sara at walang mga kabanggit na mga pangyayari pa lang naman hanapin eh. Hindi pa naman hanapan ng ebidensya. Pinasa nila, inaprubahan nila. So, ganun, that's the number one sin ng mga congressmen. So, ang mali naman yan nila laban kay Sara ay ginawa nila ulit. Pero sa kaso pala ni Bongbong Marcos, ang ginawa naman nila, kompleto ang pagbanggit kay Bongbong. Kagaya nito halimbawa, yung binanggit na may suspicion, high suspicion na addict siya. Binanggit doon na may mga suspicion na nagbabanggit na siya ay addict. Number 2, nag-speech ang kanyang kapatid na si Amy Marcos sa Iglesia ni Cristo rally. Number 3, tahasang parang umiiyak na si Amy Marcos sa pagsasalita na sinasabi na nagtatapat sa bayan na ang kanyang kapatid na presidente ay addict. So number 4, binanggit din si Amy Marcos na pati asawa ni Bongbong Marcos ay addict. Number 5, binanggit din ni Amy Marcos na ang anak ni Bongbong Marcos ay addict. Si Sandro Marcos lalo. Number 6, binanggit din ni Amy Marcos na si Sandro Marcos ay inalok pa ng cocaine ang anak ni Amy. So those are the things na binanggit. Ngayon, ang tanong, ano pa bang ibang binanggit ni Amy? Nagbanggit pa din, nagbanggit si Amy na siya ay kapatid niya na lagi niyang kasama si Bongbong Marcos at lagi niyang binabantayan. So, ibig sabihin, pagka ganun po, sapat na po without looking at the evidence kung totoo man yung sinasabi ni Amy o hindi. Hindi pa naman titignan yun. At titignan lang kung binanggit ba yun sa reklamo. Binanggit. Ang kasunod, nagdududa na ang taong bayan kay BBM.
bilang adik ba siya o hindi. Ang kasunod na binanggit, ang batas ng Pilipinas ay nagsasabi na kapag gumagamit ka ng illegal drugs, ay ikaw ikukulong sa ilalim ng Section 15, Republic Act 9165. Tapos ang panghuling binanggit, yun na po ang sapat na sitwasyon para sabihin na may duda na ang taong bayan kung siya ay adik o hindi. So, kasunod, pinakahuling statement, pero hindi siya nagpa-hair follicle test. Yan po ang nabanggit. So, ibig sabihin, sapat ng pagkabanggit, dapat ipinasa nila sa kasunod na sitwasyon. Nais ko naman lecturean ito si Ronel. Ronel, hindi pa rito kinakailangan banggitin kung dapat paniwalaan si Amy o hindi. Sa proseso po dito, pakibasa naman Ronel, huwag ganun magiging magpakabubo. Ito po binabanggit, the requirement of substance is met if there is a recital of facts. Hindi na muna hinahanapan ng ebidensya o hindi tinitingnan kung totoo hindi ang ebidensya. Gets mo na, Ronel? Ayoko kasi natutuwa naman ako sa iyo, lagi ka nanonood sa akin. Kaya gusto ko lang mabigyan ka ng edukasyon kung paano ang hinahanap. Hindi pa po hinahanap ang ebidensya dito. Kaya wala po kayong karapatan magsasabi na ang babaw o hindi dapat maniwala kay Amy. Hindi po muna po tanong yan. Okay, Ronel? So, okay, ulitin ko lang. Dapat ang kay Bumbong ay pinasa na, pinasunod na, aprobado na dapat. Ang kasunod na titingnan kung may ebidensya o wala. Problema, dinismiss nila. Pero ang kay Sara, kulang-kulang pagbanggit, pinirsan nila. So ngayon, ito na tayo ngayon sa Section 7. Nakapagsabit na si Sara ng kanyang sagot, dito sa Section 7 tayo. Sa Section 7, as sinabi is, after receipt of the pleadings, affidavits and counter-affidavits, and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed. Ang sunod na trabaho ng committee ay idetermina kung ang reklamo ay nagbabanggit or alleges, ay sapat ba ang nagbabanggit ng sufficient grounds for impeachment. Ibig sabihin nito, Ronel, hindi pa hinahanapan ng ebidensya, pero nagsasabi lang kung nag-alis ba ng sufficient grounds for impeachment. So ngayon, effectively, kung hindi sapat ang pagkabanggit ng sufficient grounds for impeachment, yun ay ibabasura. If it finds that sufficient grounds for impeachment do not exist, ibabasura. Pero kung nag-exist, may sufficient grounds, allegations, ipagpatuloy ng committee. At ang gagawin ng committee ay maggagawa na ng hearing. Okay? Ganun lamang po ang sinabi ng proseso. So ngayon, ang ginawa nila, nag-proceed sila sa hearing. Kinontra ka sila ni Amy. Nagtatanong, kumontra si Paulo Marcoleta, anak ni Senator Marcoleta. Sabi, Madam Chair, kung Tagalogin natin tinagal-tagal ko na po sa House of Representatives, dalawa lang po ang hinahanap. Sufficiency in form at saka sufficient in substance. Tapos mag-trial na tayo. Anong ginawa ni Madam Chair? Pinahiya niya si Paulo Marcoleta. Sabi niya, basahin mong rules. Kung ano dyan, merong binabanggit niya, kailangan alamin natin kung may sufficient grounds for impeachment. So, ito ang rules na binabanggit ni Beatrix Luistro. Anong sinasabi? Ang titingnan kung nagbabanggit ba ng sufficient grounds for impeachment. At kung binabanggit yan, ibig sabihin po, anong tinitingnan dyan? Kung may mga evidence ba na binanggit, may mga dokumento ba binanggit na magpapatunay sa mga binanggit na aligasyon. At kung mayroong binanggit, saka na sila magpo-proceed sa next hearing. So, ibig sabihin, hindi po nagdetermina ng sufficient grounds. Ang binabanggit kasunod ay probable cause na diretso. Kaya yan ang problema po sa hindi man lang trial lawyer kagaya ni Beatrix Luistro. Beatrix Luistro. Wala pong sufficiency in grounds. So, sinasabi lang, meron ba binabanggit? Nagbabanggit ba ng mga element ng mga grounds? Pag ganon, titingnan mo kung ano binabanggit na mga ebidensya. Sa babanggitin, meron akong ebidensya
na nag-execute ng affidavit si Amy Marcos. Meron ng ebidensya na magsuporta sa binanggit ni Amy Marcos na siya ay nagsasabi ng totoo. Ganun po yun ang hahanapin dyan. Ngayon kung mapatunayan na mayroon palang ebidensya, saka palang Ronel pupunta sa pang-apat na hakbang. Ang pang-apat na hakbang ay magkakaroon na ng hearing. Saka palang titingnan, usisain ang bawat dokumento na sinasabi sa sufficiency, kung nag-allege ba ng sufficient grounds. Kung ano mga dokumento na ginamit ebidensya. At titingnan kung ang mga testigo ba ay nagbabanggit ba ng totoo ayon sa tingin ng yung mga congressmen. Ganun po ang kasunod. So ngayon, ang ginawa nila sa grupo nila ni Luistro Locaret, nagbuto-butuhan. Diyos ko, dais ko lang po pong sabihin sa inyo, sa sufficient inform, alamin lamang kung mayroong sinumiti na dokumento na ang pangalan ay sinumpang salaysay na verification and certification of non-forum shopping. Kung meron nun, hindi pwedeng bumuto ang congressman na wala. Kasi meron eh. Ibig kong sabihin, ang tanong kung meron o wala ay isang tanong na hindi na dapat idoosisa ng malalim. Kasi sa mukha pala, makikita na natin kung merong sinumiti na verification o wala. So mali ang committee ni Luistro sa pagpabuto-buto kung sufficient informed. Titingnan lang nila kung merong tinatag na verification, wala po silang kapangyarihan o karapatan na magbuto-buto kung meron o wala. Dahil ang totoo meron. So it is a matter na ang trabaho nila ngayon ay ministerial, hindi discretionary, hindi judicial. Pag judicial kasi mag-usisa ka malalim. Pag discretion, power ang ginagamit mo. Dito, hindi mo kailangan gumamit ng power kasi ang power nanggagaling mismo sa Constitution. At nanggagaling sa House of Representatives na nag-utos kung ano ang proseso susundin. Eh kung ang prosesong una sinasabi ay titingnan mo kung may sufficiency informed, titingnan mo lang kung meron bang sinumiti na verification na nagsasabi may personal na alam ng reklamo at ang iba niya mga sinabi ay nanggagaling sa authenticado na mga dokumento. Yan lang ang verification. Hindi na pinagbuto-butuhan yan. And yet, pinagbuto-butuhan nila, which is mali. But nevertheless, ando na yun. At natutuwa naman ako, walang bumuto ng kumontra ni kahit isa. So ngayon, anong kasunod nangyari? So, kasunod na nangyari yung sufficient substance. Alamin lang kung may binabanggit na detalye. Sapat ba para kay Bongbong? O sapat ba para kay Sara Duterte na kaso? Ang kay Sara Duterte po na kaso ay hindi nagbanggit kung paano niya ibulsa ang pera. Mula sa kamay, kung ang pera ay mula pa noon sa kamay ni Lieutenant Colonel Raymond Dante Lachica at saka ni Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. O, kapangalan mo Dennis Velasco, si Dennis Nolasco. So ngayon, kung ganun ang sitwasyon, edi dapat sana pinalusot, hindi dapat pinalusot ang kay Sara, walang binanggit kung paano mula sa kamay ni Nolasco at saka ni Lachica kung paano na ibulsa ni Sara. Wala eh. So dapat masura yun. Pero kay BBM, sapat na hindi siya nagpa-hair follicle. Pero tinanggap at binasura. So dito na tayo ngayon sa natapos na yung number 7 na kung ma-determine nila na sapat ang pagkabanggit ng aligasyon patungkol sa sufficient sa grounds for impeachment, nagtutukoy yan sa mga ebidensya, mga dokumento na isusuporta doon sa binanggit na mga detalye sa Section 5. So, kung patungkol naman sa drugs test ni Marcos, dapat dito na ngayon kailanganin ang affidavit na notaryado ni Amy Marcos. Kung walang affidavit na siya binigay na pirmado ni Amy Marcos, well, magbuto-butuhan ngayon ang congressmen kung tatanggapin nila at pagbigyan nila
Sige, during the hearing na lang natin tingnan, baka doon naman ay sisipot si Amy Marcos at titistigo siya kahit wala siyang affidavit. Ganun bang tanong? Ibig sabihin, doon na yung papasok sa ganung step. Ganon din, ibig sabihin, si Amy nabanggit siya sa reklamo. So, obligado ngayon na ipatawag si Amy. Pero sino magpapatawag? Dapat po dyan, ang magpapatawag ay yung mismo nagreklamo. Magsasampa ng motion ang nagreklamo. Hingiin niya sa committee ni Justice ni Luistro na kung pwede ipatawag, hindi mo pwede persahin, kundi kung pwede, makiusap kay Amy Marcos na umattend siya sa hearing at patotohanan niya yung aming binanggit sa aming reklamo. Ganun lang po yan ang pwede magawa ng committee. Hindi nila pwede ipasabi na si Amy. Kahit pa hinihingi ng umaakusa. Next, kung kay Sara naman, ang binabanggit nila doon, yung mga confidential fund. Tapos dinugtong nila yung may limas na pera daw si Sara mula ng vice mayor siya hanggang ngayon. Pwede bang ipatawag ng House Committee on Justice yun? Itong sinasabi ko, bawal sa Constitution. Bakit po bawal sa Constitution? Bawal po sa Constitution kasi ang kapangyarihan sa pagsabpina ay limitado lamang ang kapangyarihan ng House doon sa investigation in aid of legislation. Pero sa impeachment, wala po silang karapatan magsabpina. Kasi bakit? Number one po na gagawin nila ay gaganapin nila ang kanilang trabaho bilang investigador at the same time at saka parang semi-judge at the same time. Hindi po pwede. Ang dapat pa nga dyan, ang umaakusa ang magsampa ng motion, hindi si Chel Diokno, hindi si Ridon. Kumbaga, dapat patas ang isip ng mga kasapi ng House of Representatives kasi habang nag-investigate pa, iniisip ng tao na wala pa silang alam kung totoo ba o hindi ang akusasyon. So kung gano'n, kung totoo o hindi ang akusasyon, dapat hindi nila tulungan ang umaakusa. Ang nangyari, tinutulungan nilang umakusa, sila pa mismo ang nagmumuso ng patawag ng mga dokumento. Which is mali. Unconstitutional. Unang rason kung bakit unconstitutional ay ganito. Ang Constitution natin ay very clear na nagsasabi na malawak, sobrang lawak ang kapangyarihan ng mga kasapi ng House of Representatives kasama ang Justice Committee. Sobrang lawak ang kapangyarihan na magpalabas ng utos para isabpina na magpapasumite ng kahit anong mga dokumento. Mula sa kahit anumang opisina, kahit pribadong tao pa. Yan. Pero ang kapangyarihan na yan ay hindi ginawa, hindi nakalagay sa kapangyarihan kung ano ang pwedeng gawin nila sa impeachment sa Article 11. Sa Article 6 na artikulo para sa paggawa ng mga batas ay nakalagay na unlimited ang kapangyarihan ng House of Representatives at Senado na magpatawag ng kahit sinong tao, kahit sinong testigo, kahit anong dokumento. Malawak. Pero hindi po yan nag-a-apply pagdating sa impeachment. Kasi sa impeachment naman, sa Article 11, ibang artikulo yon, hindi po binabanggit kung mayroon silang kapangyarihan na magsabpina. Titingnan natin ang Article 11, section ng Constitution. Ito. Article 9 yan. 10. Ito, 11. Pakita ko sa inyo ang Article 11.
Article 11 ng Constitution po ay ito. Siguro mabasa naman ninyo. Section 1, yan, public office, public trust. Section 2, the President, the Vice President ay subject to impeachment. Section 3, yan, tingnan mo. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate. Walang sinabi dyan sa Section 1 na pwede sila magsubpoena. Na Section 2, Section 3, Paragraph 2, verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon the endorsement of any representative, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing, and by majority vote, hindi sinabi ditong committee, after hearing sinabi, the committee on justice, after hearing, and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared and for consideration by the House within 10 session days. So, ladies and gentlemen, walang binanggit dyan na magsubpoena sila. Mag-hearing lang talaga. So, ngayon, Section 3, Paragraph 3, a vote by at least 1/3 of all the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override the contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. Number 4, in case the verified complaint, the resolution of impeachment is filed with at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the... Ito yung dinirektan muna dati kay Sara Duterte, dinirektan nila. Number 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within 1 year period. Number 6, the Senate shall have the sole power to try and decide. Senate lang ang pwede mag-try. So pwede, Senate lang, one of the inherent functions of the trial is subpoena. So Senate lang ang pwede makapasubpoena at hindi pwede ang House. Senate acting as the court. So okay? So doon yung nakita, walang kapangyarihan po ang House of Representatives o committee nito na magpasubpoena. So therefore, bawal yon. Number 2 na rason, kung papayagan natin ang House of Representatives na magpasubpoena, ibig sabihin po, hindi na siya fair. Requirement ng due process na magiging fair sila. Fair in the sense na bigyan nila ng parehas na laban ang inaakusa at saka ang umaakusa. Sa ganung paraan, ay bawal sila na sila mismo ang gumalaw para maghanap ng ebidensya para sa umaakusa. Clear? So in that sense, na sila pa mismo ang nagpasubpoena, na sila rin ang humingi, nag-motion para magsubpoena, ay bawal. So that is now against the Constitution. Ang pagbabawal na yan po ay magtatayo ang pagbabawal kasi may obligasyon din sila na ibasura ang reklamo kung kulang ebidensya. So paano masasabi kung kulang ebidensya o hindi? Ang basehan yan kung ano ang sinumiti na ebidensya ng nagreklamo, doon ka magda-judge kung kulang o hindi. Kasi sinabi na ng Supreme Court sa naunang decision kay sa Sara case na kailangan pag magpaproseso kayo ng impeachment sa House of Representatives, every step of the way, observe Article 3 of the Constitution, the Bill of Rights. Kasama sa Bill of Rights, number 1 dyan yung due process. At pag sinabi mo due process, dapat ang elemento niyan ay fairness. So how can you now say that the Luistro Committee exercised fairness when they ordered the submission of all kinds of documents, including the bank records? Yan po, very clear na wala sa konstitusyon ang kapangyarihan, hindi sila binigyan. Kung hindi kayo binigyan ng kapangyarihan, hindi nyo masasabi na na may kapangyarihan kanyan. So what is not included is deemed excluded. Yan sabi niyan. Ex excludio arterios. Ganun po yun. Pero sa
Article 6 na kapangyarihan sa pagsasagawa ng batas, nakalagay po na may kapangyarihan ang House of Representatives. Bawat committee nito ay may kapangyarihan na magpasabpina ng kahit ano basta kailanganin nila sa pagsasagawa ng batas. Tanong, bakit kaya? Kasi po, ang sagot yan, wala namang mapiperwisyo sa gagawin na tinatawag na pagsabpina kung para lamang sa pagsagawa ng batas ang pakay. Okay? Next reason. Ang sunod na reason ay may tinatag po tayo na batas sa Section 2 ng ating Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no search warrant shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. Hindi congressman, hindi Committee on Justice. So, ang pagpatawag po ng bank records na pribadong bagay ay isang uri ng pagsisearch. Parang isang search warrant. Sinasabi po, the right of the people against searches and unreasonable searches and seizures shall be inviolable. Ha? Ganun sinasabi. And no search warrant shall issue except upon probable cause to be determined by the judge alone. Hindi naman kayo judge, Luistro. So kaya po, yan po ang isa sa pinoprotektahan ng Constitution kung bakit bawal na bawal sa Committee on Justice bilang congressman na magpalabas ng utos, magpasabpina para isumiti ang ebidensya para gamitin sa impeachment proceedings. Pwede lang yan kung ang ginagawa ninyo, gumagawa kayo ng batas. Pero dito, kung nagdetermine na kayo o maakto kayo na bilang prosecutor, investigator, ay kailangan fair kayo. Kasi at that time na nagsimula pa lang ang kaso na sinampa laban kay BBM o kay Sara, ang titingin ng tao dyan ay para kang fair ka muna, hindi mo pa alam kung guilty o hindi. At kung hindi mo alam kung guilty o hindi, wala ka sa lugar para magpasabpina ng ebidensya. At kung para ka magpasabpina ng ebidensya, binabanggit mo na, dapat alam mo kung ano ang nakasulat na mga bagay-bagay sa akusasyon laban kay Sara o laban kay Bongbong. Oh, sa ano na lang, sa salin, wala namang nakalagay doon sa reklamo na may salin, kundi sinabi lang na may bank record siya. Ayon kay Trillanes. Na vice mayor at mayor pa lang siya, nakalagay niya sa meron siyang bank account. At bilyon-bilyon daw ang laman. Yan ang sinasabi. Walang sinasabi na salin. In other words, imbento lang nila ni Ridon yan at lahat ng salin mula ng 2007 hanggang 2025. Sinabi na nga ng Supreme Court, hindi pwede isama ang mga bagay-bagay na nangyari na hindi pa vice presidente si Sara Duterte. Pero binanggit nila. Pero nevertheless, ang pagbanggit, ang pagpatawag diyan ng tinatag na pati pinatawag ni Ridon, alam mo ano pa? Yung records ng negosyo kung paano kumita ang lahat ng korporasyon ni Sara Duterte. Kaya malalaman mo kung paano siya yumaman. May chowking siya. May kung ano na mga tindahan. Alam ko may 7-Eleven pa rin ata siya. Basta kompleto diyan. So, ang nag-prepare ng kanyang salin po ay yung law office. So kung law office ang nag-prepare, may tinatawag na lawyer-client relationship. At pinaparusahan po sa ilalim ng Revised Penal Code sa mga abogado na magbabanggit ng sikreto niya na nakuha mula sa kanyang kliyente, hindi niya pwede banggitin. Kung hindi, ikukulong siya. Ngayon, pilit nila pilit nila na sinasabpina at pagpapasalitain kagaya kay Attorney Michael Cua. Ganun po si Terry Ridon. Yan ang produkto ng UP. Ng UP ay binibigyan natin ng pera para ibayad sa mga scholars. Para mga scholars din makapag-aral na libreng tuition. Tapos ganun lang para produkto natin. Pera natin ang galing yung pinag-iskwilahan nila ni Ridon. So, there you are. You now see the situation. Kung papayagan mo magsabpina
ang committee na hindi man lang in aid of legislation, may tatapakang pribadong karapatan. Okay na sana kung wala matatapakan. Yung right against self-incrimination, matatapakan din yan. Yung right against illegal search, kasi privacy naman ni Sarah yung mga bank records niya, matatapakan yan. Ano pa ibang rights na iba? Yung rights against due process na dapat fair, natatapakan kasi nagpalabas sa pagpalabas nyo ng utos ay hindi na kayo fair. Kaya yan po ang constitutional justification. Ang justification na nanggaling sa Constitution, bakit bawal sa House Committee on Justice na magsabpina kung ang pakay ay para palakasin ang impeachment na reklamo laban kay Sara. So, yan po. Pakinggan natin itong si Jinky Locaret Luestro na in-interview sa ni Karen Davila. Susuplahin natin. Saan ba yan? 125? 125. I think that one is clear. You have really shown that yourself. You have been cautious. You have been extra careful, right? Correct. Okay, with you yourself as chair in how you are handling it, I don't think that's a question because it's a live coverage. We're all seeing it. But here's a good one for you. So let's say the SALN is Sabina. Dumating ang SALN. Tatanungin nila, please explain why the vice president's assets has increased in the last so and so years. Basic question, right? Ngayon, yan ang tanong. Paliwanag mo kung paano lumubo ang SALN ni Sara Duterte. Sino tatanungin? Itanging si Sara lang nakakaalam yan. Right? Where did the vice president get her income, her wealth? Sasagutin kayo. Madam Chair, we will present the proof of the vice president's increase in income when we reach the trial proper. Well, Paano again, ba yun? it will depend on the justice members how they will react to. Amo, nagagawa-gawa ka na corner ka kung ano, hindi mo na alam ang irason. Siyempre, paano mo malaman kung wala si Sara doon? At saka hindi ka pwede magpasabpina sa mga bagay-bagay na hindi naman alam ng mga humahawak ng SALN kung paano saan nanggaling ang detalye na nilagay doon sa SALN. Kasi ang abogado lamang ni Sara ang naglagay doon. So anong use pa ngayon ng inyong sabpina kung ang makukuha nyo, kopya lang? Walang explanation kung ano nakasabi doon. And better yet, nilalagay nyo na sa balag ng alanganin na si Sara ay magsasalita. At kung magsasalita siya, at kung may kasalanan siya doon, malalagay siya ngayon sa balag ng alanganin. At kung balag ng alanganin, yan ang tinatag na self-incrimination. At pinipersa niyo si Sara na magsalita laban sa kanyang sarili. Yan po ang isa sa rason ng Supreme Court kung bakit hindi binigyan ng konstitusyon ang House Committee on Justice ng kapangyarihan para magsabpina. Yan po. Hindi alam ni Rufus Rodriguez ito. Okay, patuloy. That answer of the witnesses. But I think it's only the vice president who can answer really in matters concerning the SALN. No? So ngayon, alam mo na, inaamin mo na si Sara lang ang pwede magkapaliwanag dyan. At kung oras na magpaliwanag siya, at kung halimbawa, sabihin natin may kabulastugan na ginawa si Sara, ibig sabihin ay tinutulak mo si Sara para magsalita laban sa kanya, which is bawal sa Constitution. Miss Locaret Luestro. Kasi siya lang naman ang may personal knowledge Oh, sa yan, SALN. If she will continue not to appear in the Ibig sabihin, diyan mo na makikita kayo na bawal ang sabpina-sabpina. Tanging Supreme Court at tanging Senate Impeachment Court lamang ang pwede makagawa niyan, hindi kayo. Naintindihan na ninyo mga kababayan ko? Wala pong kapangyarihan ang
Senate, ang House Justice Committee na magsabpina. Yan ang magiging resulta. Kapag magtanong, oh, nakita dito na tumaas ang salin ni Sara Duterte. Pakipaliwanag nga, sabihin doon sa ombudsman official na may hawak. Paano, kahit si Buing papunta, paano lumobo? Anong alam ng taga-ombudsman kung paano lumobo? So, nakita nyo na ang puntos ngayon na bawal magpasabpina at matatapakan ang karapatan ng tao na kinakasuhan. At dapat dito po ay patas. So, pagpatuloy natin at bago tayo umalis. This hearing, I don't think that the members will have the opportunity even to ask that question. It cannot be asked from the other witnesses because it is the Vice President who Bakit papatawag nyo pa yung dokumento na salin kung wala pala kayo makukuha? Inamin mo na ngayon si Sara lang makapagsabi tungkol sa kanyang salin. has the salin. So she and only her has the personal knowledge about the preparation of that salin. Okay. Madriaga, Tama na corner siya ni Karen Davila. of course, you have made sure there was a vote that Madriaga be called, right, to the House hearing. And Representative Shell Jokno actually made it clear that he was worried already for his safety, right? And you said you would guarantee that safety, which is quite fair. So when Madriaga arrives, right, and he is questioned, so I can imagine how hearings go. Tatanungin, anong alam mo? May personal knowledge ka ba dito? Etc. Right? So he would obviously state what he would claim to know or what he knows. The question is this. The team of the Vice President, are they allowed? They're not allowed to correct him, right? You're asking about Let's say Madriaga speaks and says, nakita ko ginawa to ni Vice President. we cannot. Halimbawa lang po to. Pinapatay niya to, ginawa niya to, inutos niya to. So he's speaking. Can the defense team, what can they do? Because obviously you will ask these questions. None of us will know if he's speaking the truth or not until it reaches a trial proper. And the senators will ask, as judges, can cross-examine him. Kasi are you allowed to cross-examine in the House with all Justice? Ang galing ko, galing na corner siya ni Cara David, si Cara, sino ba ito? Karina David, Respect, with all due respect, Karen, no? Perhaps it is a special skill. Ano maamin na siya invest- ngayon? Special skill ang kailangan. Wala sa inyo special skill. Hindi naman kayo mga abogado. Puro ba kayo abogado de la Besa? Investigator or even a senator judge to know really whether the person is speaking the truth or otherwise, no? So I think it is quite unfair. Pinapakita mo lang na useless ang papasabihan nyo sa tao. Unang-una, hindi nyo binibigyan ng kapangyarihan ang abogado ni Sara na magtanong. So, yan po ang another proof na bawal magpasabpina. Kasi wala nga kapangyarihan magtanong para i-determina ang kredibilidad ng testigo na ipatawag nyo. Kaya bawal sa inyo magpatawag ng testigo. So my point is, walang kapangyarihan ang House Justice Committee at saka House of Representatives na magpasabpina ng kahit anong dokumento o testigo kung ang pinag-uusapan ay gagamitin ang dokumento o testigo para sa impeachment proceedings ng kahit sino man. Diyan lang po, ladies and gentlemen, at magandang hapon po sa inyo. So magtawag-tawag ako konti, no? Gaigit na si Luistro. Hindi niya kaya si Karen Davila. Raymond Ribucas, loko din si Karen, bakit tinanong niya si Luistro tungkol sa salin? Tama si Luistro. Ikaw na mismo, Raymond Ribucas, inamin mo na si Sara lang makapagpaliwanag yan. So, at kung si Sara makapagpaliwanag at hindi nila binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, na mag-cross-examine si Sara sa mga testigo laban kay Carmellia Madriaga, bawal na sila magpatawag. Wala namang gagawin Sara doon. Kakatayin nyo lang. Hindi pa, ikaw ba Raymond Ribucas, mapakatay ka?
Di ba? Ikaw, Ronel, anong klaseng tao ka, Ronel? Napakabobo mo, sorry ha. Hindi po yung pinag-usapan takot o hindi. Ang pinag-usapan, bakit ka pa pupunta kung wala kang karapatan magtanong? Ganun lang po yan. Ha? Naintindihan mo ba, Ronel? Kung ikaw si Sarah, pupunta ka na wala kang karapatan sisitahin mo yung testigo laban sa'yo? Sige nga. Anong klase ka, Ronel? Saan ba ka nanggaling utak mo, Ronel? Dodong Tirador, buti pa itong kapatid ko, matalino pa ito. Graduate ito ng criminology mula sa University of Manila. So, Evan Mark, Bendalo, ika ni Luis Trump, but don't break it. Ronel, yan po hindi po yan dahilan na ayaw dumalo. Pinaliwanag ko na sa iyo, ha? Sabi mo, Atty. Ropos Rodriguez, nga wala nagawa. Kasi laro na po yun, Ronel, ng kampi-kampihan. Wala ka talaga magagawa kung kakampi mo ang kaaway ang lahat. Diyan mo makikita ang abuso. So anong ginawa nila? Ikaw na mismo umamin na nag-abuso sila. Si Ropos Rodriguez, bobo na abogado. Yan sasabihin ko sa iyo. Hindi siya, kahit na nag-dean pa siya. Kay Kumaro, napakagaling na abogado mo, sir. Sana dumating araw magiging senador ka. Opo, pag madating pagswertihin tayo. Kakanta na lang tayo ng PNP. Pagdating ng panahon, yan ang PNP. Okay, sino pang iba? Haki Manunggi Giring, kayo mga DDS, hindi ba kayo masaya na malapit na bumaba sa presyo? Anong mababig bumaba? Kwento lang yan yung kwento bumaba. Ang hirap sa inyo ng mga BBM, hindi ninyo kinukundina ang pagnanakaw ni BBM. Mahirap sa iyo. Ganun ka, Haki Manunggiri. Ka lang, harakiri ka na lang. Galaxy, napaka-clear po ito rito ang didiscuss nyo. Salute po. May patata, magandang umaga po, Sir Toto. Okay, Galaxy, ang mga maleta gang, shame on them. Benji Piquero, 2 million Easter holiday are ready. Easter Sunday na bukas, may 2 million, ready sa inyo. Hindi ko lang alam kung saan kukunin kasi panggastos pa, pambili pa ng gasolina. Tapos Raymond de bukas, binigyan ng lahat. Ay, wala na yan. Okay, hanggang dyan na lang. Dos Garcia, hindi po ba mostly mga lawyers rin sila? Iba po, 2 pong klase ang lawyer. Mga lawyer na bubo at saka lawyer na matalino. Ganun po yun. So, Erjitar Bell, singilin ang sangkot sa flood control. Bakit iniwasan lang si flood control ngayon? Bakit? So, ginagawa pa lang pangharang itong impeachment para makalimutan ng flood control? Wala ka na. Wala yung mga binabanggit mo, Raymond Ribucas, that is nothing. Mga salita ng mga bubo yan. Teresita Rivera, na mga moy ka talagang DDS. Kung DDS ako, wala naman problema. Mas marangal ang pagiging DDS kaysa magiging BBM at sa mga kakamping at sa kadilaw na kumakampi kay BBM. Ganun lang po. Teresita Rivera, buba mo talaga. Galaxy, hindi ka lang buba, magnanakaw ka rin kasi ang lahat na kumakampi sa magnanakaw ay magnanakaw din. Ganun lang po yan. So Galaxy, kami naniniwala kay Amy. Galaxy, ayaw namang magpa-hair follicle test. Tama, mag-zingsi. Manahimik ka na, Ronald Santiago. Felipe Lurad, hi attorney. Okay. Olbs SPG, dumarami na mga mahina ang mga utak ng mga tao sa Pilipinas dahil sa mga kurakot na panindigan. Tama po kayo. Galaxy, sino pa? Rene Garban. Kami, mga sobra 50 million naniwala kay Amy. Okay. Ronel, sino pang iba? Galaxy, Maria Alexandra Togas. Kay Kumaro, Leonie Contiga, watching from Negros Occidental, Solid Duterte. Sino pa? Ang mga Ilocos na Duterte. DDS, mag-sound out na kayo. Angela Guardia, tandaan mo Toto kasing disbarred ka na. Kung disbarred, hindi naman nawawala ang utak ko. Anong usurpation of duties pinagsasabi mo? Hindi naman ako nagbablaging lang ako dito. Kabubo mo naman ang Argilia Guardia. Ay, bubo mo talaga. Dennis Velasco, yung mga abogado daw dyan sa Congress, sabi ng binan ko, baka di daw nakatuntong sa korte mga yun. Hindi po nakakuha, nanginginig mga kamay dyan pag pumasok sa korte. Romel Labrigo, Katoto, bakit di po niya tinalakay 3 billion kita ng mga big players na pwede pa dumaan sa Hormuz? Sa sunod ko na po gagawin ng mga kanang kay Marcoleta na na issue.
Raymond Ribucas, Leone Contiga, sino pa, Nikki Quezon, iba yung agenda ng Makabayan Black. Francis Reyes, kaya pala ganyan si Terry Ridon kay BP Sara. Harbor, Mintik La Chica, galit na galit ka sa akin. Kano mo si Raymond Dante La Chica? Hindi ko kailangan ng tiwala mo. Sino pa? Dennis Velasco, sa Edwin Almadin, Francis Reyes, tapos Sandy Casabuena, Yasmin Martin, Doc Happy Easter, Modest Gay Lawan, sino pa? Bibi Las Vegas, Marilyn Bundok, Niel, Eva Byron, watching from Australia, mabuhay ang mga Duterte at Duterte sa Malacanang, DDS. Johnny Dosal, yes, tama, Toto Tirador. Helen Bagyo, para maganda ang news today, Attorney Toto Housing. Maureen Igan, ingat lagi, idol. Sige, salamat po. Si Kim Max, kay Kumaro, Eva, Roniel, so ulit, binabati kita. Romeo Rodio, grupo ni Adik, Sindikato Gobyerno. Okay, Harbor, mas bubo yung attorney na na-dispar. Ganun ba? Ay, bakit ako na-dispar? Hindi mo nga alam paano ko dispar. Tapos sabihin mo kung bubo. Narinig mo na ako, paliwanag ko, sabihin mo pa kung bubo. Ay, bukas na lang ang mga isip para maunawaan ng iba ang layunin ng House Chiefs. Okay. Sino pa iba? Kim Max ay sinasadya yung oil crisis. Harbor, sino pa? Roland Catedrilla. Laban lang tayo, attorney, watching here in Melbourne, Australia. Yes, laban tayo. Attorney na Ditzbar, naguto. Sirlito Pornias, sige lang, 2028, tatapisin lahat ng ito. Banji Alberto, solid dito sa USA. Duterte, Safronia Mercado, Dr. Toto Casin, the brilliant lawyer. Salamat po. Ibal, abuse of power, mga congressmen. Banji Alberio, isalute you, Duterte. Nakakaawa po ang mga Pilipino. Sabi ni Ana Endo, namumuno ng mga corrupt. Yan. Yan ang mga kakampi ni Insurrecto. Kakampi ni Ronald Llamas. Celestino Indino, kakampi ba kung ba ang ugali kung kakampi ba sa kurap, ikukurap? Yes, tama po. Pag kumakampi ka sa kurap, kurap ka rin. Okay? Magandang hapon po sa inyo lahat. At pakilike lang po para kung gusto niyo kumontra sa akin at abangan niyo ako, ay manonotify kayo na mag-vlog pala ako. Mga kakampi ko rin, manotify kayo, pakilike niyo po ako.